Pagdating ni Rodel sa tapat ng bahay ni na Aling Belen, nakita niya ang wakwak na nakadapo sa bubong. Ang nilalang na ito ay may malalaking pakpak na parang sa isang paniki. Ngunit ang mukha nito ay malatao, nakakatakot at baluktot ang anyo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa gutom. "Mang Rodel, tulungan niyo kami!" Sigaw ni Aling Belen mula sa loob ng bahay. Agad na kumuha si Rodel ng bote ng langis na may dasal ng albularyo at inilubog dito ang kanyang sibat. Hindi siya mag-aalinlangan. Mabilis niyang ibinato ang bote ng langis sa wakwak at sa isang iglap, nagsimulang magliyab ang mga pakpak ng halimaw. Sinag ng buwan. Sa isang liblib na bayan sa Visayas na tinatawag na Banwa, balot ng hindi maipaliwanag na katahimikan ng gabi. Karaniwang maingay ang lugar na ito, lalo na sa gabi, puno ng ingay ng mga kuliglig, huni ng ibon at kaluskos ng mga hayop sa kagubatan. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, lahat ay nagbabago. Ang mga kwentong kumakalat tungkol sa isang malupit na halimaw na sumasalakay tuwing gabi ng bilog na buwan ay siyang sanhi ng takot ng mga residente. Ang halimaw na ito ay kilala bilang wakwak, isang aswang na may malalaking pakpak, malapaniki, at ang tunog ng mga pakpak nito ay isang babala ng kamatayan. Mula pa sa kanilang mga ninuno, alam na ng mga taga-Banwa na tuwing kabilugan ng buwan, ang wakwak ay gumagala, naghahanap ng biktimang isasama sa kanyang bangkay. Ang kakaibang katangian ng wakwak ay ang tunog ng kanyang paglipad. Kung malapit na ito, parang napakalayo ng tunog nito. Ngunit kung malayo pa ito, tila sobrang lapit. Walang makatakas sa halimaw na ito. At kung ikaw ang napili niyang biktima, wala kang ligtas. Isang gabi, sa gitna ng kabilugan ng buwan, ang buong bayan ay nababalot ng katahimikan. Mula sa mga bintana ng bawat bahay, tanaw ang kumukuti-kutitap na ilaw ng kandila at lampara, nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na gabi. Si Rodel, isang batikang mangangaso at kilalang matapang sa kanilang baryo, ay nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Ang kanyang asawa, si Aling Nida, ay walang tigil na naglalagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay bilang proteksyon laban sa mga aswang. "Rodel, mag-ingat ka," sabi ni Nida habang pinupunasan ang kanyang noo. Sabi ni Mang Sebio, sa kabilang barangay daw, may mga batang nawawala tuwing ganitong gabi. Sila daw ay pinupuntirya ng wakwak. Alam mo Nida, hindi ako basta naniniwala sa mga alamat, pero hindi natin dapat pabayaan ang ating pag-iingat, sagot ni Rodel. Bagaman nararamdaman din niya ang kakaibang bigat ng gabi. Handa ako kahit ano pa ang dumating. Sa labas ng kanilang bahay, ang hangin ay nagsimulang humampas ng mas malakas. Ang mga sanga ng puno ay umiindayog na parang may sinasabi. Napansin ni Rodel na ang mga tunog ng kuliglig at mga huni ng hayop ay tila huminto. May kakaibang presensya sa paligid, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Mula sa itaas ng puno, parang may matang nakatingin sa kanya. Pinaikot niya ang kanyang tingin, pero wala siyang makita. Biglang narinig ni Rodel ang isang malakas na pagaspas mula sa itaas. Hindi ito pangkaraniwang tunog ng ibon. Malalim at mabigat ang pagaspas nito, at tila nagmumula sa isang nilalang na mas malaki pa sa anumang hayop na nakita niya.
Tumingala si Rodel at sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, natanaw niya ang isang aninong dumaan sa ibabaw ng mga puno. Napakalaki ng anino nito, parang isang higanting ibon na may malalaking pakpak. Ngunit hindi ito isang ibon. Ang mukha nito ay malatao, may pulang-pulang mata na tila nag-aapoy sa galit at gutom. "Mahal, pumasok ka na sa loob." Sigaw ni Nida mula sa loob ng bahay, takot na takot. Mabilis na humugot ng sibat si Rodel at tiningnan muli ang paligid. Alam niyang ang wakwak ay naghahanap ng biktima at malamang isa sila sa mga puntirya nito. Tumayo siya sa gitna ng bakuran, binabantayan ang bawat galaw ng hangin at anino. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, si Aling Belen ay nasa tabi ng kanyang anak, si Elsa, na nakaratay sa malubhang sakit. Matagal nang may lagnat si Elsa at tila walang gamot ang nakakapagpagaling sa kanya. Narinig na ni Aling Belen ang mga kwento tungkol sa wakwak at ang panghuhuli nito sa mga may sakit at buntis, kaya't lalo siyang natakot para sa kalagayan ng kanyang anak. "Nanay, may naririnig ka bang pagaspas?" Tanong ni Elsa nang hihina ang boses. "Shh! Huwag kang mag-alala, anak," sagot ni Aling Belen, kahit pa nararamdaman niya na may kakaibang presensya sa labas ng kanilang bahay. "Nandito ako, hindi kita pababayaan." Ngunit habang lumalakas ang tunog ng pagaspas ng pakpak sa labas, alam ni Aling Belen na paparating na ang wakwak. Walang magawa ang mga dasal at albularyo sa oras na ito. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang anak mula sa halimaw na ito. Habang binabantayan ni Rodel ang paligid ng kanyang bahay, napansin niya ang isang malabong anino na dumaan sa ibabaw ng mga bahay sa di kalayuan. Tila ito papunta sa bahay ni na Aling Belen. Alam niyang walang oras para magpatumpik-tumpik pa. Mabilis niyang dinampot ang kanyang sibat at itak at nagmadaling tumakbo patungo sa direksyon ng bahay nila. Pagdating ni Rodel sa tapat ng bahay ni na Aling Belen, nakita niya ang wakwak na nakadapo sa bubong. Ang nilalang na ito ay may malalaking pakpak na parang sa isang paniki. Ngunit ang mukha nito ay malatao, nakakatakot at baluktot ang anyo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa gutom. "Mang Rodel, tulungan niyo kami!" Sigaw ni Aling Belen mula sa loob ng bahay. Agad na kumuha si Rodel ng bote ng langis na may dasal ng albularyo at inilubog dito ang kanyang sibat. Hindi siya mag-aalinlangan. Mabilis niyang ibinato ang bote ng langis sa wakwak at sa isang iglap, nagsimulang magliyab ang mga pakpak ng halimaw. Sa galit, sumugod ang wakwak kay Rodel, ngunit hindi siya umatras. Itinaas niya ang kanyang itak at mabilis na itinarak ito sa dibdib ng halimaw. Tumalsik ang malagim na dugo nito sa lupa at sa huling hiyaw ng wakwak, bumagsak ito sa lupa, basag ang mga pakpak at tila nawalan na ng buhay. Matapos ang laban, hingal na pumasok si Rodel sa bahay ni na Aling Belen. Tapos na, bulong niya, ngunit nararamdaman pa rin niya ang bigat ng paligid. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam ni Rodel na hindi pa tapos ang lahat. Ang kagubatan ay puno ng iba pang mga nilalang, at ang gabi ng kabilugan ng buwan ay laging may dala pang panganib. Ngayong gabi, isang wakwak ang nabura mula sa kanilang bayan, ngunit alam ni Rodel na maraming iba pa ang maghihintay sa susunod na pagkakataon. Sina ng buwan.